Andito po tayo ngayon sa Grotto Tungpo, San Jose del Monte, Bulacan. Ito pong grotto na ito sa lugar namin ay inarayo ng mga tao. Doon po sa mga namamanata dyan, ito po yung pinupuntahan nila. Ito po yung Station 1. Ito po yung tinatahak na daan papunta sa taas. Pag simpleng araw ho, wala akong tao dito. Masarap mag-relax o mamasyal kasi tahimik po rito. Para kayo nasa kagubatan. Nakikita nyo po yung mga matataas na puno na yan. Yan po. Mga matatandang puno na po yan. Ganito po yung daanan dito sa pamamanata ng mga tao. Ito naman po yung Station 2. Nililinis po ito lagi. Tangi lang na makikita nyo mga bumabagsak dito ay karaniwan ay dahon, pero mini-maintain po ito. At ito po ay laging bukas. Pag maulan po, medyo may kadulasan yung daanan, kaya mag-iingat po tayo, lalo na yung mga bata. So pag mataas yung inyong sandals, delikado po rito kasi mga berde po yung daanan, dahil may mga nakadikit na mga berde dyan. Ito po yung daanan. So ayan po. Di po tayo maliligaw. Babaybayin lang po natin itong mga kalsada na ito, paakyat po. At susunod naman o dito yung Station 3. Ito po ang Station 3. Napakatahimik ko. Madidinig nyo po yung mga huni ng ibon. Mga malalaking puno. Nakabakod po itong grotto na ito. Malaking lupain po ito. At dinadayo po talaga ito. Ito ang Station 4. Mga bata pang mga kambing kumakain po ng mga damo rito, sila yung nagdadamo.
Ayan. Ito po ang Station 5. Pataas na po tayo ng pataas. Station 5 po yan. So, bawat ho na mamanata, humihinto po rito at nag-aalay ng panalangin. Mas baba naman po tayo. So, napakaganda po ng daanan tsaka tanawin. Kasi mini-maintain po ito sa paglilinis. Hindi po hinahayaan dito na magtapon ng mga dumi. Disiplinado yung mga pupunta rito. Tanging makikita lang po natin yung mga bagsak ng dahon. Pero bihira po tayo makakita dito ng mga plastic o anumang basura. Ito po ang Station 6. Yan po ang Station 6. Sa ilalim po siya ng punong sampalok. Yung mga kambing na yan, malaki pong tulong na gagawa niyan dito sa Grotto Shrine. Yan po. Ito po ang Station 7. Akyat baba po ang daanan dito. May mga bahagi po ng daanan na may lumot kasi po pag umulan. Bahagya po umaambon dito sa ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang journey hanggang matapos po yung station. Ito po ang Station 8, mga kabi. Station 8 po. Kalandalian po, pahinga muna tayo dito sa isang matanda at mataas na puno po ng mangga. Ito po ay na bata pa ako. Ito pong mangga na ito ay nandito na. Napakataas po niya, no? Pansinin nyo. At ang kanyang mga sanga ay matatanda na, no? Pero makikita nyo po, ito po ay malapad. Maraming dahon. Panandalian po tayong huminto kasi bumagsak po ang ulan. At nais ko pong maipakita sa inyo ano po ang tanawin dito kapag umuulan po. Maganda po ang tanawin dito kapag umuulan kasi para po kayo nasa kagubatan.
tuloy po natin ang lakad natin. Ayan po. At pumunta po kayo dito at umuulan, kailangan may dala po kayong payong. Hindi naman po yung bagyo talaga. Para kung sakaling abutan po kayo ng ulan o mainit, lagi po tayong may protection. Yung mga station po, itinayo sa mga tabi ng mga puno po na matatanda. Ito po. Ito po ang Station 9. Nasa tabi po siya ng isang puno uli. Malalaki po ang palatandaan kung saan po siya nakatayo po. Ito po yung iniikutan ng mga namamanata at kabilang na po ako dun. Ayan ho. Tumigil na po yung ulan. Kita nyo. Mga luntian po ang mga damo rito. Malinis po. Wala kayong makikitang kalat. Safety po itong lugar na ito kasi may bakod po ito na pader. Ito naman po ang Station 10. Ayan po. Station 10 po yan. Lagi po siya nasa tabi ng isang puno. Hindi ho bumabaha dito kasi pataas po itong lugar na ito. Dadala lang po tayo ng protection natin sa ating katawan, tulad po ng umbrella, kapote. Depende po sa inyo kung anong araw po niyo gustong pumunta rito. Ito po ang Station 11. Nasa taas na po tayo, pero kung mapapansin nyo, parang bumababa po tayo. Kasi ganun po yung pagkaka-slope ng bundok. Yan. Para po tayong umaakyat uli. Dinisign po kasi yung daanan na medyo bumababa, umaakyat ng konti para hindi po mahirapan yung mga namamanata, lalo na po yung may mga edad pag umaakyat dito. Hindi po sila mahirapan umakyat. Kasi kung dire-diretso naman po yung tarik ng daanan, hihingalin po tayo.
Tulad po nito, akit yung ilim po natin. Yan po yung station 12. Dito po ang tanawin kapag wala pong tao rito. Nasa taas po tayo uli, so mamimili po kayo ng daanan dyan, pero may designated pong daanan. Yan po yung last station. So napakaganda hong lugar at napakaganda ho sa mga namamanata. So, matatagpuan po ito dito sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Dito po sa Tungkong Mangga. So madali pong puntahan. Salamat po mga kababayan, at sana po ay nagkaroon po kayo ng idea, lalo na po yung mga hindi pa nakakarating dito sa lugar nito. Pupuntahan naman natin yung susunod na station. Ito po yung video ko sa kanina. Ito po yung station 13. Yan. Station 13 po yan. Ang karugtong po nito ay nasa kabilang video ko. Naglagas po ng mga bulaklak ngayon. Ito po yung station 14. Pag maulan po, marami pong lumot sa daanan. Kaya ingat po kayo kung sakaling magkaka-interest po kayo na pumunta sa lugar na ito. Palabas na po tayo ng Lotus Shrine dito po sa lugar ng mga station. So 14 po lahat yun. Pag kailangan naman ho natin ng CR, meron po dito na mapupuntahan. Yan. Bawal po magkalat dito sa lugar na ito. Mini-maintain po ito. Medyo madulas po. Ayan po yung public toilet. Saka meron po yung lugar ng kainan, yung designated area. So kaya lang pag marami pong tao rito, nahanap po punit po yun.
makikita nyo po, yan. Yan po may mga pintura na kulay blue, kulay puti. Yan po yung mga upuan, tsaka maliliit na table. Yan po dinadaos kung may mga baon po kayo. Yan po kayo kakain. At huwag nyo pong ikakalat yung inyong mga basura. Meron po lalagyan ng mga basura po dito. Para malawak po kasi itong lugar na ito. Nakabukas po yan. Yung gate po na yan nakabukas po.